Magandang araw mga kalakatan. Ngayong araw po nandito po tayo sa farm ng Kuya Brian ko. Hindi naman mag-harvest, pero yung gagawin po tayo natin ay magkukumpay po tayo ng ibang dahon ng saging dito at mga damo. Kasi nga po wala na tayong makumpay sa ating mga kambing. Ito ko lang rin i-share sa inyo kahit na hindi na masyadong maganda yan dito. Pero yung remaining dito na mga saging ng kuya, grabe pa rin kalaki yung bunga. Oh. Ito, abot siya ng siyam na napiling. Malalaki yung mga bunga dito sa kabila. Oh. Malapit na ito, mga 1 week. Pwede na ito. At ito, ito kasi nagpapatubig pa siya dito eh. Ito nga eh, pwede na sana ito eh. Dito na harvest ah. Nakalimutan yata ito. Ito mga kasaging, share ko lang dito. Kasi yung iba dito ay nagkukumpay na rin ng kanyang mga damo dito. Maraming damo sa ilalim mo. Pero hindi na yan talaga pinapatay kasi kinukumpayan para sa mga kalabaw. Baka. Pero yung atin po ay kambing yung pagbibigyan natin. Pero hindi lang po damo yung kukumpayan natin. Pati po yung ibang sobrang dahon ng kanyang saging dito. Para maintain po natin. Kasi yung iba sobra eh. Sobra yung mga suckers na iba yan. Bawasan na natin yung dahon. Sige po mga kameme, mga kasaging, mga kaagri, mga kalakatan. Pero hindi na po mapakita natin sa inyo kung ano yung ating gagawin. Dahil mamaya ipakita natin sa inyo. Tapos na yung trabaho. Ito po yung isang puno oh. Pwede na ito eh. Baka masisira na naman ito pag sobrang sobrang mature sa puno. Dapat na yan, na harvest na yan. Kasi pag sobrang mature po sa puno ay bibiyak po yung bunga. Nabibiyak yung bunga ng saging pag sobrang mature sa puno dapat na talaga, ma-harvest na talaga. Yun po yung dito, summer na summer po. Tigang na tigang yung lupa pero dito sa kanya at least okay pa kasi nagpapatubig siya. Kasi po may tubig po dyan sa ilalim sa maliit na sapa dyan. Mayroon pang isang puno dun oh. Hindi na hindi na harvest to, sayang. Hindi tayo naabot ng ulan dito eh. So sige mga kasaging, pakita na lang natin na message nyo. Pero I'm sharing to you na ito po, maganda pa rin dito yung sagingan ng Kuya Brian ko. Wow pa rin. It is the second year, pang third year na dito po. Sobra po sa suckers, dapat na talagang mabawasan ito eh. Ako rin ang kumuha ng dahon ito eh. Ito sobra na sila, tatlo na sila. Dapat iisa lang yan dyan eh. Walang pag-transferan. May bago siyang butas dito. Oh, okay. Siya. Ganda ng saging niya dito. Kahit summer na summer, walang ulan. Masyadong masikip na. Sobra. Ano po mga kalakatan. 2 sako po ito. Puro lahat dahon ng saging. Nandito po yung isang sako. Yan. Pwede naman sana yung damo. Pero kaso nagmamadali po tayo. Mas mabilis po kasi pag dahon ng saging. At saka bago po tayo umalis dito ay turok lang kayo konti. At saka iba yung itsura nitong lakatan ng kuya ngayon na summer na siya lang nagpapadilig. Minsan nga once in every 2 weeks lang siya magpapadilig dito, magpa-flooding. Pero maganda pa rin yung saging oh. Wala na nga ang abono ito. Naglagay po siya ng 10 sako yata ng tawag doon, ng chicken manure. Dito sa gitna lang, between the trunks lang. Pero hindi pa yan ma-absorb ng saging kasi nga pag nagpapadilig po siya hindi naman yan mababasa. Hanggang kanal lang kasi yung mababasa. At saka hindi pa naman tinatamaan niya ng ulan. Kaya hindi niya ma-absorb. Pero pag rainy season talagang mas gaganda yung dahon nito. Pero pag summer po kasi hindi naman yan sa pag green talaga ng dahon eh. Kahit hindi masyadong green yung dahon, yung fronty po, marami yung dahon. Kaya yung bunga niya ay maganda pa rin. Ito, kaya po ito maganda pa rin. Yung mga bunga niya dito maganda pa rin. Parang walang pinagkaiba sa bagong tanim. Yung first na mga bunga ng bagong tanim po. Yan po. Kung mapapansin po ninyo mga kalakatan, hindi po nagbabaging walang baging dito sa amin pag summertime na. Kasi nga po, makinis pa rin yung bunga kahit hindi na magbaging. Kulang na po kasi sa tama ng insekto at saka
fungus. Kaya kahit walang baging, yun po, makikita po natin masyadong makinis ang bunga. Wala pong itim-itim or something like tama ng mga insekto. Meron na rin makikita pa konti-konti, pero kere na po yun. Napakaliit po na ang percentage nun na yung itsura niya ay masyadong maitim. Kaya yun. At saka nabilang po natin kanina dito, siguro nga nasa mga 7 o 8 puno yung pwede na po yung mama-harvest within this week. Balikan ko lang po dito sa kabila yung kanina, yung malalaki na pwede nang ma-harvest po talaga. Hindi po yan magtatagal, mga harvest na po talaga. Kaya po nito within this week po. Kaya meron po nito within this week, pwede na rin. Lalong-lalo na ito within this week, pwede na talaga yan. Ito, yan, pogi, ganda. Mga ilang puno yan dito nakita natin, talagang pwede nang ma-harvest ganda ng bunga. Kasi nga, yun nga po, walang maraming tama ng pest pag summertime. Malakas nga minsan yung hangin dito, pero kung makikita po ninyo yung mga dahon niya ay hindi naman po siya ganun kapunit-punit. Maganda pa rin yung dahon. Yan. Hindi naman po ito masyadong malapad dito. Mga 400 plus na puno na yan dito. Pero kasi nga ay nabigyan ng pansin talaga, may tubig talaga, mapapakita po natin sa inyo na maganda pa rin yung saging. It is its 2nd to 3rd year na po dito. Malamang kahit ilang years pa ito, hanggang 5 years pa na hindi na makapag-replant, maganda pa rin. Mayroon po isa doon. At sa doon kanina sa kabila, mayroon pa yung 2 doon pwedeng na ma-harvest talaga. So yun po mga kalakatan. Hindi na po tayo magtatagal dito. Yung gagawin po natin ay iangkas yan sa motor natin karag-karag. Yun po, kabilaan. Mayroon kasing kargadera yung term sa amin, yung nilalagay malapit sa footrest, kabilaan, para may paglalagyan ng kung anong mga karga natin. So yun mga kalakatan, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. This is your friend Agritech Mix TV po. Bye bye na. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. Till then, till next time. Babush! Libot ko nga kayo, libot. Baka may makita pa tayo dito ng ibang makagay na pwede kong pag ito na tama talaga. Nilagyan na niya ng pampatayan, may tama talaga siguro ng banchitap. Banchitap. Kaya dito may tama po ito, pinatay na, kaya nag-replant na po dyan. Huwag kayong mag-replant ng malapit sa mga tinamaan po kasi makukontaminate pa rin yan. Dito na sa in-between ng dalawang tinamaan, dito ka na magtatanim. Siguraduhin patay na mo yan at ito bago ka magtanim dito, kasi talagang tatamaan pa rin ng banchitap. O yung isang ito ay hindi pa ito pwede. Pero sayang mo, tinamaan dito ng banchitap kaya pinapatay. Pag dumating yung ulan, mas kaganda pa ito. Yung masyadong masikip na ito. 1 meter ba inihap na yata yung puno dito. Marami pang saker. Sana ito-iisa na lang yan dyan. Pag ganyan kasikip, hindi lalaki yung bunga niyan. Pag ganyan kasikip para sobrang lalaki ng bunga. Haba, dalawa pa. Pasukin dito sa kay kuya. Ako, pwede na nga ma-harvest ito sa hindi nga ma-harvest ito. Ay hindi pa, mga 2 months pa. 2 months from now pa. Ouch! Pagbubutan ko dito. Kasi tibatin dito sa gitna. Dito ginagawa.
yung area masikip eh. Less than 2 meters eh. So, pag ganito na dito, hindi dapat dalawa yung akyat eh. Dapat isang puno lang. Ito sa sumukit natin ito. Sobra eh. Pag sumobra po, pwedeng siyang magbunga pero hindi ka maghanap ng magandang kasi. Pag masyadong masikip po yung silingan. Iba talaga pag tamang distansya lang. Kapag nasa 2 meters dito kaya 0.5 meters kahit dalawang puno pa ang akyat. Pero po kasi ito mula po dito punta dyan ng 1.5 meters lang yun eh. Masyadong malapit. Tapos dalawa na silang umakyat dito eh dalawa na hindi at tama. Pero pinabayaan mo umakyat eh. Pero okay pa rin yung iba yung tamang distansya lang. Ito may tinamaan dito sa dito yun. Ganyan po yung system namin dito. Kasi so far maganda naman. Hindi naman gandang-ganda. Pero okay pa naman po. Homeward bound time. Don't give up, never stop.